Okay, so pag-usapan natin class yung components about rotated axis. So, hindi ko siya discuss before kasi wala siya sa module nyo, pero naalala ko kasi lumalabas siya sa mga exams ng statics of rigid bodies, specifically sa CFE. So, just in case na lumabas to sa P1 exam nyo, at least na i-discuss ko sa inyo and na ituro ko din sa inyo para meron kayong idea kahit papano. Bali, ang makikita nyo lang dyan kapag components about rotated axis, makakita kayo ng instead na y-axis at saka x-axis lang makikita nyo dyan, makakita kayo ng additional axis. Like for example, in this case, makikita nyo na meron kayong t-axis at saka n-axis. Yung nakikita nyo sa mga references, for example, yung z-axis, 3D na yon. Pag-uusapan din natin yon sa huling discussion nyo sa P3, pero in this case, dito muna tayo. 2D muna tayo, pero makakita kayo ng additional axis like, for example, yung T at saka yung N. So, for example, example number 1, the chisel exerts a force of 20 pounds on the wood dowel rod which is turning in a lathe. So, ayan. Makikita nyo, meron kayong force, tapos, ang pinapahanap sa inyo dito, let number 1, determine the component force acting along x-axis, which is yung usual na hinahanap natin. Determine the component force acting along y-axis. Ganun din. Determine the component force acting along the n and t axis. So, ito yung bago sa inyo, which sa tingin ko, yung iba sa inyo may idea dito, pero yung karamihan is wala. Pinapakuha sa atin is yung components nung apat na axis na to, which what we usually do is yung dalawa lang, yung y-axis at saka yung x-axis lang. So, ang gagawin nyo lang, basically, kung paano tayo nagsosolve before ng x and y axis, ganun din. Dodrawingan nyo ng y axis, tapos ipoproject nyo rin yung x axis. So, iproject nyo lang. Ayan. And by that, kapag gumawa kayo, unahin natin kuhanin yung x and y axis para may reference tayo mamaya sa t and x, sa n axis. So, kapag ginawa nyo ng x and y axis yan, teka, ipantay ko na nga. So, ganito yung magiging itsura niyan, di ba? Nakikita nyo, yung force T, ito yun, dito yan. I mean, yung force na 20 pounds, ito yun. Tapos, kapag ni-rotate nyo, ang binilang nyo yung angle, that is 60 plus 30 plus 60 plus 45, ilan yan? Ilan na to? Ito, 60 plus 30, 90. Plus 60, that is 150. Plus 45, that is 195. So, ito yun, kabuuan, 195. If this is 195 degrees, ilan tong natira? Ilan itong natira? O, bawas nyo. 180 lang yung dalawang quadrants niyan. So, kapag minus nyo, sinubtract natin. Teka lang. Yan. Kapag sinubtract nyo, that is 195 minus 180, that is 15 degrees. This is only 15 degrees. So, therefore, ayan na. Ito yung inyong y-axis and ito yung inyong x-axis. So, ayan. Therefore, to solve problem number 1, sabi determine the component force acting along the x-axis. Tapos yung sunod is y-axis. Gagawin nyo lang the usual. So, ito, yung component na to along x-axis, that is 20 cosine 15. This is equal to, tapos yung isa, that is 20 sine 15. Positive yan parehas kasi to the right at saka upward. So, computein natin. So, this is 20 cosine 15. Ilan yan? 19.32. This is 19.32 pounds. Tapos yung isa naman, 20 sine 15. This is 5.18. 5.18 pounds. So, ayan. So, basically, nasa choices nyo, that is 19.3 at saka 19.3 at saka 5.18. So, ayan, correct.
'di ba? So, ito yung dalawa. So, madali lang, 'di ba? Kapagka X and Y axis kasi 'yan yung natutunan yung gawin. Pero papaano naman kapagka T and N axis na yung pinapakuha sa atin? So, ganito lang gawin nyo, i-drawing nyo lang. So, kapagka dinrawing nyo yan, mapapansin nyo, ganito yung magiging itsura niyan. Gawa tayo ng T and N axis. So, ayan, pag ganyan. Tapos nakapag ganyan, di ba? Tapos, ito yung force nyo. This is your force. 20. Ay, paling. So, huwag na nga nating i-ruler. Sige dito. Ayaw. So, huwag na nga natin i-ruler. Iyon. So, nakaganyan ba? Teka, i-rotate natin. Ano ba ito i-rotate? Ulitin natin. Medyo hindi natin i-incline. Kapag ganyan lang, tapos nakapag ganito. Yan, pwede na yan. Tapos, medyo nasa ibaba. Ito. Tapos, ito 20 pounds. Ito yung inyong T-axis and this is your N-axis. So, ayan. Okay. After that, ilagay natin yung angles na meron dito from N-axis to your 20-pound force. This is, sabi dito, 45 degrees. And mapapansin nyo, kapag ka ito, ipinroject nyo, itong side na to, tapos ipinroject nyo rin ito, yung force na to. Ayan, mapapansin nyo na still, ito yung T-axis nyo. So, basically, parang ano lang din sila. Tas ito, 90 degrees din to. Diba? Ito yun, 30 plus 60, that is still 90 degrees. So, parang X and Y axis lang siya na ni-rotate. So, basically, kung gusto nyong kuhanin yung N-axis nyo at saka yung T-axis nyo, that is, so, pansinin nyo pala, be mindful of this, kung nasaan class yung letter. Tandaan nyo kung nasaan yung letter nyo, yun yung positive side. So, yung letter N nasa left side, therefore, this is your positive side and this one is your negative side. Yung letter T, nasa taas yung letter nyo, this is your positive and this one is your negative side. Therefore, kung kukuhanin natin yung component ng 20-pound force sa N, negative yan. Bakit? Kasi yung direction ng arrow nyo is nasa kabila. Therefore, this now becomes negative 20 and then cosine yan kasi nasa adjacent side yung N, cosine 45. And then yung T-axis naman, that is positive 20 and then sine 45. Positive yan kasi nandito sa taas yung T nyo and then upward yung force nyo. So, kumpitin natin. This is, ayan. Input nyo lang, that is negative 20 cosine 45. Yan, negative 14.14 pounds. And then yung isa naman, that is 20 sine 45. That is positive 14.14 pounds. Ayan. So, therefore, ang final answer nyo sa dalawa, dun sa N-axis, that is negative kasi nasa kabila. And then, for T-axis, positive yan. Okay? So, ganyan. And then, let's try another example. Ito, kapag ganyan, madali lang yan. Kasi nga, parang X and Y axis lang yung T at saka N nyo. Tama. Pero, paano kapag binigyan kayo ng problem na ganito? Ayan. The component of force F acting along line AA is required to be 30 pounds. Determine the magnitude of F. Determine the component of F along line BB or axis BB. Kanina, yung axis N nyo at saka yung T nyo, parang tinake lang natin siya as X and Y axis. Tama? Pero in this case, mapapansin nyo na yung line BB nyo at saka yung line AA nyo or axis BB and AA, hindi sila 90 degrees to each other. Kumbaga, nakarotate sila even more. Na hindi natin pwedeng i-take as an X and Y axis lang.
Gagawin nyo ganito. Ito yung best tip na maituturo ko sa inyo kapag kaganyan. Ang pinaka-main goal nyo kapag kaganito ay lumabas na problem sa inyo, pinaka-main goal nyo, dapat makagawa kayo ng triangle. And by that, gagamitan natin ng sine law. Kasi yun yung pinaka-best way. Sine or cosine law, whichever is applicable. So, ganito. First step, kailangan i-project nyo sila parehas. So, kapag pinroject nyo yan, let's use color red para dun sa ano nyo, dun sa line AA nyo. Ayan. And then let's use color green dun sa may line BB nyo. So, ayan. Project nyo lang na ganyan. Tapos, ganun din sa kabila. I-project nyo. Ipantay nyo dito, yung line AA nyo. Na dapat tatamaan yung force F nyo. Ayan. Tapos, ganun din. Yung axis BB nyo, itapat nyo lang. Dapat tapat na tapat, ha? Ayan, pwede na ba yan? Teka, parang pangit, no? Si sir, kahit kailan, hindi na gumanda ang pagdodrawing. Ayan, ano ba yan? Yan, mababa ako sa drawing, eh. Nag-aaral ako, eh. I mean, joke lang. Hindi mo na mababa. Anyway, so ayan. And makikita nyo, class, nakagawa na tayo ng triangle. Ito, yung triangle na to. Ito, at saka yung force. Ayan, di ba? Pa-project nyo lang parehas and then makakagawa na kayo ng triangle. And by that, ilalagay natin yung mga required angles na pinapahanap sa inyo. Mapapansin nyo sa geometry, kung ano yung angle dito, siya rin yung angle dito. Di ba? Kasi pantay yan. Ito, so in this side at saka in this side, pantay yan parehas. So therefore, if this is 80 degrees, this one is also 80 degrees. Eh ano to? Ano kaya tong angle? Di ba? Alam nyo na ang interior angle ng isang triangle is 180 degrees. So 180 minus 80 minus 60 is equal to 40. So that is 40 degrees. Let's put 40 degrees here. And sabi dito sa problem, sabi dito, the component of force F acting along line AA is required to be 30 pounds. So ilagay nyo dito, 30 pounds daw siya. Ayan, 30 pounds. Tapos ito, yung F nyo. And then pinapaanap sa inyo yung FBB. Ayan. Hanapin daw natin yung magnitude ng F. So, ito yun. Ano daw ito? And then, hanapin daw natin yung determine the component of F along line BB. So, what is this also? So, kapag ka-dinrawing nyo, yung triangle na yan, no need naman na kasi naka-drawing na, solution. So, para mahanap natin yung force F at saka force BB, kailangan natin gamitan ng sine law kasi may angles naman lahat. Unahin natin yung meron, that is 30 pounds over sine, yung katapat ng angle, that is 80 degrees. Sine 80. Tapos, equate nyo, class, sa force F, that is, yung katapat niya, that is sine 40. And then, equate nyo pa, dun sa isa, that is force BB over, yung katapat ng angle, that is sine 60. So, ayun na. And by that, mahanap na natin yung F. Hopefully, magtugma. Kasi pag hindi nagtugma yan, may mali dyan. So, unahin natin to 30 over sine 80 is equal to F over sine 40. Iangat nyo yung sine 40 dito. Ayan. So, therefore, F is equal to 30 sine 40 over sine 80. Therefore, F is equal to, yan, input nyo lang. That is 30 sine 40. Tama ba? Sine 40 over sine 80.
Therefore, that is 19.58. This is 19.58 pounds. So, ayan. Isa, 19.6 approximately. Diyan, tatandaan nyo class, kapag ka nag-exam kayo, tapos hindi exactly lumabas yung nakuha nyo sagot, yun, lagi nyo pipiliin yung closest. Understood na yun class. Hindi na kinakailangang itanong pa na, Sir, wala po sa choices. 19.58, 19.6 po yung nasa choices. Class, common sense naman yun, ha? Kapag ka sobrang lapit na ganyan, 19.6 na yun. Wag lang magiging negative kasi ibang usapan na yun. And wag lang din, actually, ano pa to, applicable pa to kapag ka 19.58 tapos 20 nasa choices. Kapag ka magbo-board exam kayo, dapat iisipin nyo ganun. Pero kapag ka halimbawa 19.58 tapos 22 na, ganun, o kaya 17, sobrang layo na nun, magkaiba na yon ha? So, titingnan nyo kung pwede ba siyang i-round up o round off, ganun. So, kung ano yung lalabas sa sagot, yun na yun, class. Okay? And then, proceeding, moving on, gamitin nyo to, yung isa na to, eto at saka ito, pag-equating nyo. So, this is 30 over sine 80 is equal to FBB over sine 60. Ayan. Therefore, FBB is equal to 30 sine 60 all over sine 80. Therefore, FBB is equal to what? Input nyo sa calcu. That is 30 sine 60 and then all over sine 80. That is 26.38. 26.38 pounds. So, ayan. And by that, sa choices, makikita nyo, ayan, kagaya na to, 26.4. So, yan na class yung final answer. So, dito, lagay din natin, i-highlight din natin yung mga final answer nyo. So, eto din. So, ayan lang class. This is just additional topic para sa inyo, para kahit pa paano pag nag-exam kayo, meron kayong idea. Ayoko na mag-exam kayo na wala kayong idea kung paano gagawin. So, ganito lang and thank you so much.